Tumanay mananampalataya o hindi, praise God, ay napakarami po mga saksi na nasa ating mga paligid. Amen. People are watching. Ang mga tao po ay nanonood sa atin. Ginagawa tayong mga panoorin ng tao sa sanlibutan nito. Demons are watching us. Ang mga demonyo, amen, nakakalat po sa mundo nito. Sila po ay nagmamasid sa atin. Even ang angels. Ang mga angels, sila po ay nagmamatsyag at nakatingin sa atin. At higit sa lahat mga kapatid, God is watching. God is watching us. Ang Diyos ay nagmamasid o nakatingin sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. In 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po diyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kayo magpigil, kayo mag-ingat, maging mapagpuyat ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na mahanap na makisila niya. Ang demonyo, mga kapatid, ay pag-alagala. Pag-alagala po na naghahanap ng makisila niya. Napakarami yung mga demonyo na nakakalat sa mundong ito, na hinahanap po niya ang mga tao na kanyang masisila, mahanap niya papunta sa impyerno. Sila yung mga witness, mga kapatid. Sila yung mga nagpapatay, nakakita sa bawat galaw po, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Everybody say amen. And let me tell you this, ang concentration ng demonyo ay wala po doon sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Sa kanya na yun eh. So ang kanyang konsentrasyon ay doon sa mga mananampalataya, doon sa mga faithful, mga kapatid na naglilingkod sa Diyos. Lahat ng paraan ay ginagawa ng demonyo para tayo ay mapabalik sa kasamaan. Ganyan po ang ginagawa ng Diablo, mga kapatid. Gumagawa siya ng paraan para tayo ay mapabalik sa kasamaan. Pero ba't tayo malungkot? Praise God. Because in the book of Psalms chapter 91 verse 11, sabi nito, for he will order his
kapatid, eh may nagpipigyan ng mga apat mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin natin Diyos. Praise God. Amen. Kung ano ang sinabi, siya ang laging, ang Diyos ay laging nakabantay sa bawat isa sa atin. At ang anghel laging nakatingin. Ang mga demonyo laging nakatingin. Hindi man tayo nakikita ng mga tao, mga kapatid, may mga anghel na nakamasid sa atin at ang Diyos ay nakamasid sa atin. Everybody say amen. So, ang dapat po natin gawin, mga kapatid, praise God. Let us lay aside every weight. At kaya lamang nakukugtog tayo ng makbal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwat ang bawat pasan. Let us lay aside every weight. Sa ibang translation, ang sabi dito, we must get rid of every weight. Yung lahat ng mga extra baggage, mga excess baggage. Pag ikaw ay mag-a-abroad, Sister Ruth, alam niya yan eh. Yung mga nakasakay na ito, si Doc Carlos, yung mga nakasakay na plano rito. Nakapunta ng ibang bansa. Pag extra baggage, papayaran mo yun. Papayaran mo yun. Si Madam, kapunta rin ng Mindanao. Good news, mga kapatid. Amen. Libre na pala mga visa ngayon. Magkano tayo, konting commercial, para Justin. No? Libre na ang visa ngayon. Pag pupunta ka sa ibang bansa, mga kapatid, hindi na babayaran ng visa. Yan po ang good news. Amen. 90 days o kalahating taon sa Brazil, sa Ecuador, 3 buwan, mga kapatid. Pagdating ko doon, hindi ka na mag-a-apply ng visa. Talaga, yan po ang magandang balita ngayon sa invitation natin. No, sa mga bansa na pupuntahan mo, ay hindi ka na mag-a-apply ng visa. Kasama ang alaw, mga kapatid. At katulungan din ang nilalakad ang Guam, ang Israel, at ibang bahagi ng mga Europe. No? Pero yung South America, mga kapatid, saka ibang bahagi ng mga Asia ay wala ng visa. Wala ng visa, ina-applyan, makakapunta ka na anytime gusto mong pumunta. Ganyan po ang good news. Pero ang bad news doon, dapat huwag ka magdadala ng extra baggage. Huwag ka magdadala ng extra baggage. We must get rid of every weight. Yung mga mabibigat, yung mga nakasakit, mga kapatid, ay yung mga sobrang bigat na yan. Praise God. Ay, huwag na natin dalhin yan. Iwanan na natin. Yan, di ba rin sa yan? Kala nyo, sa Pilipinas lang gusto yung mga sabit-sabit, ha? Kaya pa talaga sa African Dog. Kasi, Afrikano si Dog, eh. Hanggang yung Afrika to, eh. Si Sige, pinanganak ka, Afrikano si Sige. Doon pinanganak yan, eh. Tinan niyo mga kapatid, oh. Sa atin, sa jeep, nakasabit, Brother Lawrence. Ha? Pero sa kanila, sa box. Ito, matindi ito mga kapatid. Praise God. We must get rid of every weight. Yung mga pasan-pasan natin, mga kabigatan, problema, mga kapatid. Praise God. Everyone comes with baggage. Find someone who loves you enough to help you unpack. Ano ba yung mga baggage na yan? Doubt, fear, losses natin, mga mistakes natin, mga kapatid. Amen. Mga araw-araw yan po yung kabigatan natin. Yan din tayo makalakad ng maganda, mga kapatid, sa mundong ito. Amen. Lagi natin naiisip yung kasalanan natin 20 years ago. 20 years ago, 30 years ago, yung kasalanan mo na nagawa, mga kapatid, na hindi mo na napapatawaran sa Diyos. Naalala mo pa na pinatawad ka na ng Diyos, mga kapatid, na ang Diyos kung nagpatawad ay hindi niya na naaalala. Yeah, pray ka ng pray, Panginoon, patawaran mo nung kasalanan ko nung 20 years ago. Ano yun? Nung kasalanan mo doon, ano yun? Kalimutan na nga ng Diyos, pinaalala mo pa, mga kapatid. Hindi na nga niya maalala. Praise God. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos ng kapatawaran. Praise God. Kalimutan na natin na nakalipas, mga kapatid. Magpatuloy. But in the end, they come out cleaner, brighter, and better than before. Siguraduhin nyo na lalagay nyo, mga kapatid, ng tayo para kayo ay pumuti. Diba rin siya yan? Ha? Kaya pa ba yung washing machine, nagalabak sa washing machine, di ba, Brother Justin? Tapos wala namang sabon, ikot kang ikot doon, tubig lang. Puputi ba? Bilis pa, mga kapatid. Ha? Lagyan mo naman ng sabon, mga
Karisto na ba? Ha? Karisto na. Ang Diyos, mabait ang Diyos. Ang Diyos, mahal yan. Eh, okay lang. Konti-konti lang naman eh. Konting kasalanan lang. Maliit na kasalanan lang. Tiyakin natin mga kapatid. Amen. Kapag gagawin natin yung kasalanan na yan, praise God, ay hindi tayo abutan ng kamatayan. Tiyakin lang natin. Ano yung mga gabigan lang dumating sa atin? Yung mga pagkakasala. Ano yung mga extra baggage na yan? Mga excess baggage na yan? Yung mga pagkakasala, mga kapatid, na unti-unti nahamak tayo sa pagtalikod sa Diyos. Akala natin maliit lang yan, pero sa paningin po ng Diyos, hindi ganon. Sa paningin ng Diyos, ang malaki o maliit na kasalanan, pareho. Kasalanan. Bali sa amen. Sino mas mahal? Yung siling maliit o yung siling labuyo? Ingat, sino mas matapang? Yung manok na sasubungin o yung manok na labuyo? Sige nga, mga kapatid. Pareho din yun eh. At yung pirahan ng ganyang kalaki at yung pirahan ng ganyang kaliit, mga kapatid, pareho din yan. At yung pating na ganyang kalaki at yung pating na ganyang kaliit, pareho yung pating pa rin. Everybody say amen. At yung cobra na ganyan kahaba at yung cobra na kasilitang bulati, mga kapatid, cobra pa rin. Nekmantek pa rin. Everybody say amen. Praise God. Huwag na tayo mabuhay pa sa pagkakasala. Praise God. Now, true Christian, rebuke sin and expose it. While false Christian, practice sin and defend it. Nakakalungkot, mga kapatid, na marami mga tao sa mundo na kapag nagsisimula tayo na mag-aral ng against sa kasalanan, grabe yung reaksyon. Makakalaman naman na kinakatay na baka yung reaksyon. Bakit? Paano nasanay sila doon sa kanilang simbahan na hindi sila sinasaway? Nasanay sila doon sa kanilang simbahan na hindi pinabawal yung paggawa ng kasalanan. Sa Diyos, mga kapatid, hindi po ganyan. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos, pinakakain tayo ng gatas. Pinainom tayo ng mga gatas pag tayo baby pa. Pag medyo malaki na tayo, pinakakain na tayo ng laman. Pag medyo kaya mo na, pakainin ka na ng mga bulalo, buto. At pag talagang kaya mo na, pakainin ka na ng maraming sili, dinakdakan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, luminis tayo, maging maganda natin ating takbuhin sa ating pananampalataya. Ayaw ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kaya ang Diyos, patuloy tayong nililibyok, sinasaway tayo, at ine-expose yung ating kasalanan. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na mabubuhay tayo sa kasalanan. Sige, palakpakan natin Panginoon. Pag ako nagsasalita, mga kapatid, tungkol sa kasalanan, lalo doon sa mga group na binuo ko sa Facebook, grabe yung mga reaction. Grabe yung mga reaction. Dahil pa ako sinaway ng babae, sabi ko, panayang pakil ko dyan, tingnan mo nga yung wall mo, ano nakalagay. Gusto ko niyang Facebook wall, mga kapatid. Nakulang na lang, makipaghalikan siya doon sa lalaki, kasi lalagay mo sa wall. Ganyan pa yung Kristiyano. Ina-expose mo yung ginagawa niyong lihim. Tapos sabihin, ano ang authority mo para sabihin niyan? Hello! I am a man of God. Kung hindi ako magsasabi, sino magsasabi, mga kapatid? Sino? Si Noy-Noy? Si Kapitan? Siya sabi ni Anthony Miranda, di ba? Si Mayor? Si Mayor ba magsasabi noon? Hindi. Bakit? Nabubuhay din sila sa ganon. Maniniwala ka ba, mga kapatid? Kung papawalin ka ni Noy-Noy, nabubuhay din sila sa ganon eh. Sino ang may authority at may karapatan na sumaway sa kasalanan? Sino? At kung hindi ko sasabihin, mga kapatid, sa aba ko, huwag tumi, sa aba ko. Talaga ba lang na ako po ay hindi bayaring mga ngaral? Dahil kung ako ay bayaring mga ngaral at may sweldo ako, mga kapatid, anytime! Hindi ako yung petisyon. Yung pastor na yan, ayaw namin yan. Kung ano mga sinasabi sa amin. Yung pastor na yan, ginagawa lang kami sa ganito, bilang. Salamat na lang na hindi po ako bayaring mga kapatid.
Diyos pa o ang sanlibutan. Everybody say amen. Lalo yung mga kabataan. Pinagdaanan din namin yan. Kaya lagi ka nagiginig sa inyo mga magulang. At ako, pinagdaanan na namin yan. Kasi ayaw ng mga magulang na mapahamak ka. Kaya lagi sinasabi ng tatay at nanay mo na pinagdaanan na namin yan, anak, huwag ka nang pupunta dyan. Kasi ayaw niya na ikaw ay mapapahamak. Tama ba yun mga kapatid? Parang minsan, parang siramplangan na lang na lagi na lang, hindi tuloy yan. Ayaw ng mga magulang natin. Ay, hindi ka magiging magulang ka rin. At sasabihin mo rin sa anak mo yan. Salamat. Sasabihin mo rin sa anak mo yun, anak! Huwag kang laging magdamag sa kalsada! Oh, tama ba yun? Kasi, iba na panahon ngayon. Mamaya, mahaksak ka dyan. Anak, huwag ganyan kaliit ang turong dami. Baka marip ka. Tama ba yun? Kasi ayaw na magulang mga kapatid mapahamak ang kanyang anak. Pinagdaanan ko yung anak ng masama yung nangyari sa akin nung ginawa ko yan. Amen. Tatandaan po ninyo mga kapatid. Bad company corrupt good character. Pag masama ang kasama mo, yung good character mo nadadamay. Nadadamay yung mga maganda mong pag-ugali. Dahil masama yung mga kasama mo. Pati ikaw ay nadadamay. Mga kapatid, panahon na para piliin natin ang sanlibutan ba o Diyos? Magiging sa Diyos ka ba o sa sanlibutan? But let me tell you this, pwede kang mabuhay sa mundong ito na hindi ka nagkakasala at kapagpapatuloy ka sa iyong profesyon o sa iyong pag-aaral ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Pwede kang mabuhay na ganyan na hindi ka nagkakasala sa Diyos. Lagi mo lang inisip mga kapatid na dapat ang kaibigan ko ay Diyos. Pangatlo, bilisan natin mga kapatid kasi nagulong ko yung ating microphone. Let us run with patience the race set before us. Run with patience. Lahat tayo ay may kanya-kanyang takbuhin sa mundong ito. Makikita yung takbo mo, karera mo. Hello. Sandali lang mga kapatid ha. Papalitan natin ang battery. Pakalokan na. Dalawa yun. Hindi battery yan. Mas lalo tayo. Check some test. Sabi po ng Corinto, chapter 9, verse 24 to 27. Sabi po ng St. Paul, isang
nakikita sa TV. At yung jantok, pinapalos sa katawan. Bakit? Para tumigas, mga kapatid. Para puro kalyo na yan. Pagka puro kalyo na yan, kahit suntukin mga kapatid, hindi nataklan. Kaya nasabi ko sa inyo dito, sabi niya kay Diary Castel, ano pa dito no? Jeho. O yun na yun, mga kapatid. Ano? May sport ng Castel, at sige, suntukin mo. Sinusuntok lang niya, hindi ako tinataklan. Bakit? Puro kalyo na mga kapatid. Yung bito ka lang siguro, puro kalyo na rin. Ha? Kaya hindi na tinataklan. Yan yung sinasabi dito. Yan yung sinasabi dito mga kapatid, sa Word of God. Ang bawat tao na ipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Muling nahampas ko ang aking katawan. Ang pinakurusahan ko, nag-exercise ako talagang lahat, ginagawa ko. Nagpipigil ako, kahit masakit. Ginagawa ko yan bakit? Para mataho ko ang gantimpala, ang kaligtasan. Kahit masakit, pinagtitiisan ko yan. Amen. Ganyan din sana tayo, mga kapatid. Tumakbo tayo na meron pong pagsisika. Amen. Sa mundong ito, kahit mahirap ka o mayaman, tumakbo ka na meron pagsisika. Nakasama mo ang Panginoon. Everybody say, sige, palakpakan natin Diyos. Lahat ay may problema. Lahat ay may kabigatan. Lahat ay nakakaranas ng karamdaman. Lahat ay nakakaranas ng himala sa Diyos. Lahat. Yung himala, nangyari dito Carlo, ganun din yung pareho kayong Carlo. Si Brother Carlo. Humihilin siya, sa ihilin niya yung yung bato. Kaya ganyan tayo mga Carlo, mga kapatid, talagang namin hirap sa buhay. Pareho silang Carlo, ha? Pareho pala yung karanasan, himala sa Diyos. Inihi mga kapatid, yung bato. O tingnan nyo, kung pa-offer yan, pagkang bayan doon. Laki, di ba? Laki natipid eh. Kaya maganda yung nag-iikot sa Panginoon, talagang maraming natitipid. Ano? Dahil natitipid. Sabi ko kaya Anthony Verano, tingnan mo, nung nag-iikot ka na sa Panginoon, hindi ka na umiinom, di ba? At wala, laki na nagagawa sa painom pa lang, di ba? Grabe kung magkainom yun eh. Ako na lang, batay ka doon sa pangalan yung pinupusan natin doon. O hindi ako umiinom ha. Alam ni ba sa Justin yun eh? Alam niya, ang inom ko lang doble, di ba? Sakang tikipulutan lang ako. Pero pag gumastos yun, 10,000, 5,000, gano'n, sa painuman. Pero ngayon, sabi ko, tinan mo, di, marami na natitipid ko ngayon. Di ba? Pero nung Miyerkules, gumastos siya dahil pinakain kami ng dugaw ng kapatid ang dami namin. Praise God! Ang nagiling ko sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po kalugihan. Mas marami ang ganansya. Marami ang ganansya. Isipin po ninyo, kung tayo, lagi tayong gaya ng iba, lagi tayong suki ng ospital. Anong ospital ang pinakamura ngayon? Sabihin nyo sa akin. Yung makukumpay ka ng isang araw, magkano ang isang araw? Brother Boy, di ba? Sipin mo ninyo kung gaano kalaki mga kapatid. Kaya ako, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, bagamat wala akong bahay, bagamat wala rin masyadong maraming mga pag-aari sa buhay, nagpapasalamat ako, hindi kami nagpupunlaki sa ospital. Salamat, Panginoon, nakapag-aaral yung aking mga anak. Nakakakain kami. Salamat, O Diyos. Na hindi namin nararanasan yung nararanasan ng iba. Hindi napanood ako sa video, hindi ko na nilagay kasi masyadong mahaba. Yak yung Amerikana. Kasi nakita yung mga negro, yung mga Afrikano mga kapatid. Sa lupa natutulog. At sa lupa. At doon na rin kumakain na parang mga hayop mga kapatid na sa lupa natutulog. Pero para mga bagay ganyan sa Afrika, na talagang sa lupa sila nakatira. Ano ba klase mga bahay yun doon? Sisito ka na nakarating Afrika yan. Putik-putik, ano? Tapos yun talaga, gano'n na talaga, wala kang glory na yun eh. Talagang lupa-lupa lang. Gano'n mga kapatid, kaya tinitingnan ko yung kanilang kalagayan dahil ko. Umiyak yung Amerikana, umiyak siya, kasi punta sila doon para mag-mission, pero hindi niya mapigil yung sarili niya. Naiyak siya ng iyak, pag nakikita niya yung tsura ng mga tao. At pati ako, natatami na tuloy, kaya medyo kinokaso ng konti. Ano, huwag na lang kayo napapanood doon. Wala na ako pera, wala na magawa. Ang gagawa natin mga panalangin lang para sa kanila. Pero,
mga kapatid. Parang ang mundo ay napaka-unfair. Bakit kabilang bahagi ng mundo sa Europe, sa Amerika, sobrang pagkain, bakit kabilang bahagi ng mundo walang mamain? Bakit ganon? Bakit ganon, mga kapatid? Makontento tayo kung ano ang nasa sa atin, mga kapatid. Imetanggapin natin kung anong meron tayo. At takbuhin natin na merong pagtitiis ang takbuhin nilagay ng Diyos sa ating harapan. Takbuhin natin yung pagtitiis. Dahil ang buhay ay hindi po laging mahirap, mga kapatid. Amen. Sabi ng isang African proverb, smooth seas do not make skillful sailors. Tama naman, hindi mo ba? Magiging skilled ba yung mga sailors na yan kung ang kanilang dagat ay puro payapa? Ang karpintero, magiging mahusay na karpintero ba yan kung hindi niya mapupukpok yung kanyang kamay, pamisa-bisa malalagaan yung kanyang daliri? Dali-dali eh, karpintero yan. Ewan ko si Doc marami ng karanasan sa mata to eh. Marami rin mga nangyari na pagpakan, di ba? Hindi ka magiging skilled, mga kapatid, kung hindi ka dadaan talaga sa mga ganyang mga matitinding mga bagyo ng buhay. Pinaladaan tayo ng Diyos dyan. Dahil ang Diyos ay meron kong layunin sa atin. Amen. Gusto niya tayo maging matibay. Kung gaano kalaki ang pagsubok at problema natin na dadaanan, mga kapatid, na nagpasan, ay ganoon din kalaki ang tagumpay na binibigay sa atin ng Diyos. Praise God. Kaya yung mga tao na walang tagumpay, wala akong pinagdaanan ng kabigatan. Wala.